Mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isang namang episode. Mga kabunyog, habang papatapos na ang taon at ang taong 2023 at papasok tayo sa taong 2024 at sa taong 2024, inanunsyo ni Senadora Risa Hontiveros na sa January 23, 2024, pagbabalik ng sesyon ng Senado ay magsasagawa sila ng investigation sa mga nirereklamong di umano'y krimen ni Kibuloy, lalo na sa paggamit ng relihiyon para sa human trafficking. May mga kaso pa o aligasyon ng rape. At ang trafficking ay malala kasi ang mga involved lalo na ay mga bata, child trafficking. Ngayon, mayroong mga testigong ipresent si Senadora Risa Hontiveros at ipepresent niya daw ito sa pagdinig ng Senado sa January 2024. Pero ngayon pa lang makikita natin, kapansin-pansin, talagang pinapagalaw na rin ni Kibuloy ang kanyang mga galamay para ma-counter ang mga issue laban sa kanya. Ang isa diyan noong nakaraang araw, yung kasing testigo na nagsalita kontra kay Kibuloy ay dating pastoral. Dating pastoral, tawag nila pastoral eh. Yung dating pastoral na testigo laban kay Kibuloy na ang pangalan ay si Arlene Stone na nakabased sa Minnesota, USA. Yung kapatid noon pinagsalita na. Yun si Estrella ba yon? Estrella Caminong Tormes. Tormes ang apelyido, Caminong sa pagkadalaga. Kaminong ba yun? Estrella yung pangalan. So nagsalita ito, pinagsalita na ito nung isang araw. Ngayon na naman, nakita ko may kumakalat na naman na vlog sa social media at ito may tatlo dito na mga miyembro daw ni Kibuloy. Actually, ito yung mga miyembro din ng tinatawag nilang pastoral at ito ay nagkikwento na wala daw silang problema sa Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy. Maganda raw ang patakbo. Wala raw silang nakikita na krimen na ginagawa ang kanilang pastor at maganda raw ang kanilang buhay doon. Hindi raw totoo na sila'y inaapi, pinagsasamantalahan. Ayon dito sa mga miyembro ni Kibuloy na nagsasalita ng pagdepensa sa kanya. So anong makikita natin dito? Ipi-play ko ito maya-maya mga kabunyog. Ang pinapakita dito, mga kabunyog, mga kababayan, kung titingnan ito, alam nyo yung kapag mayroong mga umiikot si Kibuloy sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at ng mundo, mayroong kumakanta sa likod niya. Ito yung mga kumakanta sa likod niya. Yan, nakikita nyo yan, Yan. Kailangan magaganda ang damit, kailangan maganda ang mukha, nakapag-makeup, kailangan kasi ipakita na sa kanilang sekta ng relihiyon, yung kulto nila ng relihiyon, kinakailangang ipakita na panay magaganda ang mga kanta, ang mga parang mga anghel kung nagkakanta ito. Ganyan ang projection na gusto ni Kibuloy ipakita diyan. Kaya pinipili niya yung mga kapag ang tawag diyan, di ba, nangangaral. Nangangaral si Kibuloy. Sa likod niya may mga kumakanta. Yan. Yung mga kumakanta niya na mga kasama niya yan kung nag-iikot siya. Pag pumunta siya ng Dubai, pumunta siya ng pag magkakaroon doon ng pangangaral ng kanilang sekta ng relihiyon, itong mga choir na to, ang tawag nila pastoral, yan nakikita nyo yung naka-blue. Maganda ang damit, kailangan inayos ang mukha, at saka pinipili rin nila yung mga isasama dyan. Pero siyempre, itong kasama na to ni Kibuloy sa paglilibot, siyempre, pag saang bahagi ka man ng bansa pumunta si Kibuloy, kasama yan. Kaya, maganda ang kanilang buhay. Inaalagaan talaga ni Kibuloy. Inaalagaan niya itong mga ito. Kumbaga, provided yung kanilang mga tinutuluyan sa pagbiyahe, pagkain. Ito ngayon yung mga nagtatanggol kay Kibuloy. Sinasabi nitong mga nagtatanggol kay Kibuloy na maganda daw ang kanilang buhay. Pero ang totoo, sila lang naman siguro. Kasi alaga sila ni Kibuloy.
Unang-una, malaki ang papel na ginagampanan ng mga ito. Ito yung kumakanta kapag si Kibuloy ay nangangaral. At kailangan maganda ang mga mukha ng mga ito para maipakita na ang pinipresent nga ni Kibuloy, bagong paraiso daw dito sa lupa eh. Ha? Kaharian nga eh, kaharian ng Diyos eh. Kingdom of Jesus Christ. Kapatid niya daw si Kristo kasi siya daw ay appointed son of God. Kaya ang sinasama niyang mga pastoral o yan mga nagkakanta na yan, talagang tinitiyak niya na maayos ang damit, maganda ang mukha, o yan. Yan yung gusto nila. At yan, kapag sumasama yan sa kanya sa pag-iikot sa iba't ibang panig ng mundo, syempre, nabibigay ang nila. Sila, tumutuloy sila sa mamahaling mga hotel, sagana sila sa pagkain. Kaya hindi naman talaga ito magrereklamo. Hindi naman talaga ito magrereklamo. Oo, kailangang ipakita niya na maganda ang kanilang kulto, ang kanilang sekta ng relihiyon. Kaya kailangan magaganda ang ipakita. Ngayon, dahil malaki ang role nitong mga pastoral na to sa pag-iikot niya, kailangan busugin niya to, alagaan niya to. O kaya nga 'di ba, sinasabi naman ng nitong babae na alaga sila ni Kibuloy, nakaka-travel sila around the world. O yun. Talaga nga naman, kumbaga inaalagaan ni Kibuloy ito kasi may malaking papel ito sa kanya. Kaya sabi ni Asido Moriatico, mga chicks ni Kibulok. Kaya yan mga kabunyog, syempre ang sasabihin talaga nito, mga papuri kay Kibuloy. Kasi ito yung grupo na inaalagaan niya eh. Kumbaga malaki ang role nga nito. Propaganda yan eh. Propaganda sa relihiyon. Pinapakita na ang Kingdom of Jesus Christ ay magandang buhay ang pinapangako. Kaya magaganda ang mga pinipili niya. Binibihisa ng maganda at pinapaganda talaga ang mukha. Kailangan para may effect talaga ng brainwashing. O yan mga kabunyog. Narinig nyo. Marami pa daw lalabas. Sabi ko, talagang orchestrated na to, coordinated to, planado to. Talagang pagsasalitain itong mga yung piling-pili. Siyempre, yung mga nabusog ni Kibuloy, binigyan ng mga pabor. O yan. Pero tingnan nyo, talagang kultong-kulto. Piling-pili ang kanyang mga sinasama dyan sa pastoral kasi kailangang maipakita na kailangan magaganda ang mukha ng mga sinasama sa pastoral niya eh. Kasi ang pinipresent niya ng Kibuloy, isang magandang isang paraiso nga sa lupa eh. Kulto talaga eh. Tapos habang umiikot siya, yung tinatawag niyang The King is Coming Tour, pumupunta ng mga bansa sa Europe, sa North America, sa Middle East, kasama niya itong mga to. At syempre, tuwang-tuwa itong mga tinatawag niyang pastoral kasi nagpi-perform sila dyan, choir sila, tapos magagandang hotel, nakakasakay sila ng mga private jet ni Kibuloy, helicopter. Yan. Yan yung mga inaalagaan talaga ni Kibuloy. Mga kabutyog. Kaya kultong sindikato sabi ni Vin Diesel. Kaya yan yung makikita natin sa darating na mga araw pagsasalitain niya ni Kibuloy. Pero obvious naman eh. Obvious naman. Siyempre, hindi magsasalita yan ng masama kay Kibuloy kasi yan yung mga inalagaan ni Kibuloy. Inaalagaan niya talaga. Kasi anong gamit ng mga yan? Yung gamit ng mga yan, kapag pumupunta siya sa Dubai, pumupunta siya sa North America, sa US, sa mga states sa US, kasama niya itong mga pastoral na to, nagpe-perform. Siyempre, pag tiningnan mo yan, di ba mga kabunyog, pag kumanta yan, pag sumayaw yan, makikita mo, para kang nasa para kang nasa paraiso, yun ang gustong i-project ni Kibuloy. Maganda ang mga damit, maganda ang mukha, maganda ang kanta, o para kang dinuduyan sa paraiso, yun ang gusto niya. Para mapaniwala na itong kanyang kulto ng relihiyon ay ito yung ito nga yung Kingdom of Jesus Christ. Yun. Siyempre, malaking donasyon. Malaking donasyon. Kapag malaki ang donasyon niya, marami na naman pera si Kibuloy.
Kaya yung yung mga yung nahuli siya na may napakaraming dolyar na kinarga doon sa kanyang private jet sa Hawaii. Kaya lang linusob ng FBI yata 'yon. Kaya lang nilibre si Kibuloy, yung kanyang leader doon, inamin, siya yung umako. Sabi niya, akin to, hindi naman to kay Kibuloy. Oh, kaya yun ang nakakulong. Yan, mga kabunyog ang yan yung mga racket ni Kibuloy. Paggamit ng relihiyon para lukuhin ang tao. Okay, so yan po ang ating naging topic ngayon. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,